Okay, so for our next inverter na i-remote naman natin ngayon is si Sunways, another grid tie inverter. So again, like I said, once na malaman na natin kung anong brand ng inverter meron si client, and kapag ka sinabi niya na Sunways, punta kagad tayo sa portal. So ito yung portal niya. Dito tayo magla-login as Phil Solar installer account. Ayan. And once na malaman na natin yung plant name ni client sa app niya, sa plant niya, system niya, pupunta ka agad tayo sa plant. Since nasa dashboard tayo, ayan, list mode, ayan. So let's say for example, maghanap tayo ng plant na pwede nating ma-check. So okay, so let's say for example, ito si Tan. Kapag sinabi ni Tan, hey engineer, can you check kung anong meron sa plant ko? Mukhang may problem. Una natin gagawin, i-navigate natin kung saan yung plant niya. Since nalaman na natin kung anong brand ng inverter, nalaman na natin kung ano ang plant name, ito yon. For example, si Sir Tan. Okay. For example, something like this. Okay. So, makikita nyo obviously sa system ni client, meron siyang net metering kasi allowed na mag-export. Okay. Let's say for example, meron siyang problem and all. Ang una natin gagawin dyan is pupunta tayo sa management. Ito nakikita nyo. So, meron tayong dashboard, meron tayong plants, and meron rin tayong management. Also, meron din tayong alarm. So, una natin gagawin para ma-remote natin to siya. Pupunta tayo ngayon sa plant management, and under plant management, may dalawang lalabas dyan. Plant maintenance and device maintenance. Sa plant maintenance, ang magagawa mo lang just edit details. Basic and simple details kay client. Pero for us to remote the parameter settings inside the plant of client system, pupunta tayo ngayon sa device maintenance. Okay? Dito medyo iba lang siya kasi hindi siya na-direct sa linked account. Ina-navigate ulit natin yung plant name na TAN. O yan. Kung makikita nyo, ayan siya. Ito yung device name. Pero dito tayo magbe-base sa plant name. Okay? So, let us try to find yung TAN. Pagka nahanap natin yung TAN, ayan. So for example, tapos na natin ma-monitor, na-check natin yung power flow ng system if gumagana ba siya ng maayos. Ang susunod natin na gagawin ngayon, ilo-locate natin ngayon yung plant name na meron si client. Okay? So, ayan, kung makikita nyo dito, si Sir Ronald Tan, i-remote natin siya, i-check natin. Makikita nyo dito, meron ditong tinatawag na operate. Kung ano yung pwede natin gawin sa plant. Okay? So, ayan, meron dito nakikita edit, merong delete ng plant, and meron ding parameter settings. Okay? So, makikita nyo dyan, ayan siya. Ito yung pipilitin natin, enable for us to remote yung parameter settings. Madali lang naman siya. Ito lang yung mga binabago. Pwedeng on-site or pwede ring online. As long as online si Wi-Fi dongle. Pinutin lang natin yung parameter settings. Ayan. Kung makikita nyo, dito meron ditong lumalabas grid parameters, power control, protection parameters, feature parameters, and other parameters. Ayan. So refresh lang natin siya, pinable para magpakita yung true value and kung ano yung na-select natin on the day of installation sa inverter. So safety code setting, of course, Philippines. Para mag-synchronize agad sa 230 volts and 60 hertz na parameter settings para dito sa safety code setting. And since si client is meron siyang net metering, again, required na ang reconnection time is 600 seconds or equivalent to 10 minutes. May edit naman siya and then meron yung mga choices. But of course, sa Philippines tayo. Okay? 600 seconds. Once done, power control. Ito ning sa city sensor, sa limiter. Kung makikita nyo, naka-on ang export limit switch. Okay? Same siya sa Foxes na dapat naka-on palagi ang export limit switch whether may net metering or wala. Ang magiging difference na lang is ito. Same siya sa Foxes na
in percentage, not in watts. So, naka-on ito, kapag wala kang net metering, make sure it is in 0%. Ibig sabihin, hindi natin ina-allow si inverter na magbenta. Plus, naka-export limit switch siya. Kung ano lang hihingiin ng bahay, kung ano lang requirement ng bahay, yun lang ang ibibigay ni solar. Pero the moment na approve na ang net metering ni client and allow na siya magbenta, hindi mo na to kailangan i-off. Kasi ang mangyayari is kapag in-off mo ito, magbebenta nga si client, ang mangyayari naman, lumalabas na walang city sensor ngayon yung setup mo. Which leads to wala nang reading sa monitoring app mo, both sa installer account natin as PhilSolar, as installer, and same sa monitoring app ni client kapag ginawa nyo yun. So, dapat naka-turn on pa rin, and kapag ka-approve na yung net metering, gawin nyo lang 100. And then, set. Okay? One succeed, fail zero, complete. Sa city ratio setting naman, meron din dito siyang computation, although ituturo ko rin sa inyo. Um, Makikita naman sa primary and secondary kapag ka nahawakan na natin mismo yung city sensor, makikita naman siya doon. Ayan siya. So, makikita po natin na 2,000 is to 1 yung city ratio setting ni limiter. Okay? Protection parameters, ito na, default na siya. Feature parameters and other parameters mo lang rin. So, basically, ang major na i-edit lang natin is itong inverter reconnection time. If wala namang net metering, like I said, pwede na siyang 1 minute. 60 seconds. Okay, Philippines, make sure it's in Philippines. And, ayan, dito na sa feed into grid and yung sa city ratio. Make sure na tama ang city ratio setting natin para mag-synchronize ng maayos yung city sensor sa import and export ng power from the grid. Okay? Ganun siya. So, once done, cancel and go back sa plant. Okay, dashboard, plants, list. Balik tayo. There you go. Make sure nagbebenta na siya. Okay, there you go. Ganun lang mag-remote ng Sunways. This is grid tie.